Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam naman nating lahat na ang pinakamalaking concern ng mga lumilipat po dito sa Canada ay ang makahanap ng trabaho. At syempre, ang wish ng marami, if not everybody, is to be able to do the same job na ginagawa po natin sa Pilipinas o kung saan man po sila nanggaling. But of course, that's not always the case. Although it does happen, and it happened dito sa ating kakausapin ngayon. Isa po siya sa mga blessed na nakakuha ng trabaho na talagang ginagawa rin po nila back in the Philippines. Okay, papasok na po siya. Ang ating kachikahan ngayon ay si Dexter Lobarbio. Hi, Dexter! Hi, good evening, Ina. Ayan, si Dexter ay nandyan po sa Milton. Dito rin po siya sa probinsya ng Ontario. Dexter, you've been here since 2016, tama no? Yeah, 2016, November 2016. November 2016, but you didn't come from the Philippines. Umalis ka ng Pilipinas kailan tapos nakadalawa ka munang ibang bansa no bago ka nag-Canada? Yeah, Singapore and Macau. And mula sa Pilipinas, Singapore at Macau, ang trabaho mo ay quantity surveyor kung tawagin. Tama ba 'yon? Yeah, quantity surveyor sa mechanical. Okay, sabi ko nga swerte si Dexter. He's so blessed because even here in Canada, he is doing the same job. Okay, una nga bago natin pag-usapan kung paano mo nakuha yung same job, ano ba yung ginagawa ng quantity surveyor muna? Maraming hindi nakakalam. Ako nga, nag-google pa ako kung ano. So yung trabaho namin is nag-estimate tapos nagsasubmit ng mga bids sa mga general contractors. Okay, so parang sa construction industry siya, no? Tama? Yeah, construction industry. Okay, it's more of the management side, tama ba? Yeah, management side. Ikaw nag-estimate ng, ano ba yun, expenses? Paano ba yun? Can you give us a bit more details? Yung cost ng projects, like yung mechanical, yung plumbing, like yung some project na ganun. Pwede rin yung mga kwan, like restaurants or yung mga retails, yung sa stores sa mga malls. I see. And tulad nga ng sa intro natin, sinabi ko, this is what you've been doing for a long time now, mula pa sa Pilipinas. Yeah. Nung dumating ka sa Canada, mabilis mo ba nakuha itong trabaho na to agad? Medyo. O ba? Swerte ya. Although hindi yung first job mo to, nakwento mo sa akin. So, okay, ikwento mo sa amin paano ka napunta na dyan sa same job mo. Anong una, naghahanap ako ng mga resources like yung mga Pilipino na organization, tapos yung mga mentoring and yung workshop. So nag-apply ako sa Mississauga, yung parang workshop. Tapos nakakuha ko ng mga tips doon na kung paano gumawa ng resume, kung paano mag-interview, kung anong magtatanong mo sa interviewers. Tapos yung LinkedIn naman na tinuro din sa amin, message mo lahat ng mga HR, lahat ng mga manager, i-message mo lahat tapos mag-conduct ka ng interview sa HR. So yun ang ginawa ko. Yung LinkedIn po, para sa mga hindi nakakaalam, that's a job app. 'Di ba? Job parang posting app po 'yan. So ang advice kay Dexter nung mga nagwo-workshop siya ay i-message mo diretso yung mga HR, tama? Oo, maghanap ka na lahat ng company na related sa experience mo tapos i-message mo sila. Yun ang ginawa ko. And it worked? Nag-work. May interview akong isang HR manager. Tapos siguro mga 10 minutes lang na conversations. Tapos iniwan ko yung resume ko dun sa company na yun. Oh, so pwede pala yun Kasi syempre yung iba, di ba, hindi mag-a-attempt na i-message directly yung hiring manager Usually naghihintay na may job posting, na baka tugma dun sa kanilang skills. Hindi pala kailangan yun. Hindi mo ginawa yun. Ginawa ko rin yun, pero binaliktad ko. Ako nag-interview sa HR. Pero, it didn't happen right away. Sabi mo, nag-work ka muna sa a couple of jobs. Ano ba naging trabaho mo muna bago mo nakuha tong job? Nung una, nag-part-time ako ng construction worker sa assistant sa plumbing. Tapos after nun, nakakuha ako ng work na related sa trabaho, pero malayo siya sa Aurora. Pero tapos, binahe mo pa rin? Ang binahe ko, mga 4 months siguro ako doon.
I see. Bago ko na-interview ulit yung interview manager, tapos yung manager ng estimating team, nag-message sa akin. Oh, sorry, teka. Paano ulit yung second job mo? Same company nung pinagtatrabaho mo na ngayon as estimating? Hindi, iba pa yun. Okay. Nagtrabaho ko ng 4 months doon. Tapos, di ba nakwento ko na HR na in-interview ko. Yung company na yon, yung manager doon, minessage ko rin yun. Tapos, mga ilang months, minessage ako, tapos sinabi niya, oh, are you available sa ganito, Mississauga? So, go sa bahay ko. Yun, doon na. Tapos, nung in-interview ako nung estimating manager, tinawag niya yung HR. Ngayon, nung nakita niya ako, naalala niya ako yung nag-interview sa kanya. Mas okay yung ganung diskarte. Oo, kumbaga wag kayo mahiya, no? Wag kayo matakot. Oo. Paano yung mindset mo, Dexter, moving to Canada? Kasi I'm sure nakarating sa'yo na parang, o baka may mga nagsabi sa'yo, nako Dexter, may rampa ka makuha yung, baka hindi mo na maituloy yung pagiging quantity surveyor sa Canada. Ano yung naging mindset mo coming into Canada tungkol dyan? Nung una, maraming nagsasabing ganyan. Magtatrabaho sa Tim Hortons, Walmart. Pero nag-apply din ako doon. Oo, nag-apply ka rin sa mga yung Basic, Metro, ano pa ba? No Frills. Oo. Yung kinento ko nga sa Seafood City. Tanggap ako sa Seafood City pero hindi ko to tinuloy dahil nakahanap ako ng estimating na work ko. Related sa construction yung ibig. Yun yung sa Aurora, kinakanta ko sa'yo. Oo. Ibig mo sabihin, talagang pursigido ka na mapunta dyan sa trabaho mo. Kumbaga, hindi ka nagpa-down dun sa mga nagsasabing, hindi. Huwag mo nang subukan, baka may ganun. Talagang, lahat, araw-araw, nagsasend ako ng resume, tapos naghahanap ako ng mga company. Pero may mga sinasabi sa akin na, uy, magdadaan ka dito sa ganito, yung talagang sa pinaka-mababa. Tapos, kailangan mo mag-aral, kailangan mag-ganun. Pero hindi na ako nag-aral dito. Oo nga, no? Tatanungin ko nga rin sana yun eh. Kasi most of the time, many jobs here in Canada, lalo na kung ang experience mo ay hindi Canadian experience, parang mag-require ng, certain number of years muna working in Canada. Or makakuha ka ng certification. O yun na nga, mag-aaral ka ng in line with the job. In your case, hindi mo ginawa. Hindi ko ginawa. Naghahanap din sila ng Canadian experience tapos in-applyan ko. Pero sinabi ko sa kanila, ito yung experience ko. Kung ano man yung ginagawa nyo dito, parehas lang sa ginagawa ko. Ang diferensya lang is Canada, yung standard. Oh, wow. Lakas ang loob, ano? Oo. Yun yung sinabi ko dun sa HR tsaka dun sa manager. Oo, but I guess it worked. For some people, diba, iisipin nila, ganun po ba? O sige, hindi na. Parang hindi na nila ipupush. Oo. Ikaw pinanindigan mo. Yeah, tapos meron silang program na hindi ko alam. Anong program? What do you mean? Yung estimating program. Like a software program? Software, oo. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko, nag-aral ako tapos sinearch ko sa YouTube, tapos may mga video kong pinanood, tapos pinractice ko yun 2 linggo sa company na yun. Tapos binigyan ako ng project. Yun, natutunan ko na. Yeah. Teka muna, did you tell them? Na alam mo talaga? Sinabi mo lang, alam ko gamitin yan. Gano'n. Hindi ko sinabing alam ko. Sinabi ko na pag-aaralan ko yan. Bigyan mo sa akin yung program. Bigyan mo ko na access, sabi ko. Papractice yung kumanood ako ng mga videos kung paano yung ginagawa. I see. And now, so basically, you got that job. How did you do? Anong assessment mo sa sarili mo naman doing the job? Kumbaga, kaya naman, di ba? Kaya. Ang difference lang kasi nung dating ginagawa ko is manual. Like, may mga drawing na papel. Dito ngayon, more on sa computer. Oo. At gaano katagal ka na ngayon sa trabaho mo? Dito sa work ko is 4 years na. How are you liking it so far in Canada? Kasi nakadalawa ka na, nag-Singapore ka, and saan yung isa ulit? Macau. Macau. Dito ka na mananatili ba? Ano? Dito nga.
Dito na. Dito na ako. Oo, bakit mo nasabing dito na? Eh, mas maganda yung ano dito, yung balance ng trabaho at saka ano, sa family. Really? Oo. Kasi alam mo naman sa panahon ngayon, 'di ba, marami tayong mga kababayan din. Double job, Oo. some even triple job. Ikaw, did you have to go through that? Nagganon din ako nung siguro saglit lang. How soon or how long before mo nakuha tong job na to? November, siguro mga August 2017. 2017. Oh, not that long kahit papaano, no? Na Yun yung mga nagpa-part-time naman ako. I see. Ngayon, nag-double job ka pa? May Hindi na. racket ka pa? Hindi na. Hindi na kailangan. Ang Oo. swerte mo naman. Kasi inano ko eh, parang pinush ko na yung salary ko is tumaas. Paano mo, what do you mean? Pinush mo yung salary mo, Tomas? Paano Na, what do you mean? kinakausap ko yung boss ko na baka pwede niya akong bigyan mo ako ng like mas mataas na, mas malaking responsibility, tataasan ako ng sweldo. Wow, talaga nga naman, no? Parang yung personality mo, Dexter, talagang if you want something, you ask for it, no? Oo. Ikaw lumapit sa HR. Tapos sinasabi mo ngayon, you can talk to your bosses about asking for a raise. Talaga nga naman. Kinakausap ko siya. Sabi niya sa akin, kaya mo ba itong gawin? Sabi ko, kaya ko. Pero tataasan mo, bibigyan mo ng raise. So sabi mo, hindi ka nag-double job. So, at masaya ka dito sa parang sabi mo kanina, work-life balance ba yung nabanggit mo? Work-life balance. Oo. Can you share with us paano naging, paano ba yung work-life balance in your situation? Yeah. Yung sa amin, 7 to 3. 7 to 3. Yeah, Oh, anong ginagawa mo na 3 onwards? Anong... Nagluluto. Nanood ng TV. Oo. Yung mga anak, mga ganun. Oo. Dexter is married. At ilan ang anak mo, Dexter? 3 na. And your wife is also working. Yeah, she's working sa accounting firms. How are you guys dealing with the high cost of living? Si Dexter, kahit andito rin sa Ontario, medyo hindi naman siya kalayuan dito sa kung nasaan ako. He's basically outside the Greater Toronto area. Pero kumusta ang cost of living dyan and how are you coping with it? Malaki din dito. Oo. Oo. Lalo nung kumuha kami ng bahay, malaki talaga. Oh, nakakuha na kayo ng bahay for mortgage house na kayo? Second house na namin to nung una. Tapos sinal namin. Tapos bumili kami ng a bigger house? bigger house. So. Oh, wow. Before kasi yung house namin is 3 bedrooms. Ngayon, 4 bedrooms na para tig-isa kami lahat. Oh, wow. Ang saya naman. Sana lahat ganon. And, okay naman, what do you say to those na medyo nahihirapan? Siyempre, hindi lahat. Kasi nga, blessed mo. Oo. Anong ina-advise mo sa mga kapwa mo Pinoy na minsan iniisip na kung di yata para sa akin ng Canada dahil napakahirap to cope with the expensive living? Yeah. Naisip ko din yun nung una pero talagang gusto kong i-push na makakuha ng mas okay na trabaho na related naman sa work experience ko. Tapos, yung tipong hindi ka nahirap sa financially, yung ganun. Kaya mong tustusan yung kaya mong bumili ng bahay, kaya yung may sasakyan, tapos yung mga ganun. Yung portion nila yung gusto nila, yung talagang magsilang hihinto hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Oo nga, tignan niyo si Dexter. Malay niyo, baka makatulong sa inyo yung ginawa ni Dexter na kayo maglumapit sa HR at pag nakuha niyo yung trabaho, kayo pa ang maghingi ng raise. Gusto niyo. Sa paghihingi ng raise, Dexter, siguro naman may good timing for that, ano? Meron. Saan ka humihingi ng palagay mo na parang nasa position ka to ask for a raise? Kasi mapapansin ng manager mo yun, parang minsan sabi na parang naboboard to. Lalapit ka na, meron pa ba akong ibang pwedeng gawin? Tapos mag-offer na may gusto mong gawin to. Tapos kakausapin mo yung manager mo na, sige. Tatry ko tong gawin. Tapos pag na-prove ko siya na kaya ko, bibigyan mo ka na raise. Okay. Kasi I think ugaling Pinoy yun, no, Dexter, na parang mahiyain. Mahiyain talaga. Medyo innate nature ng mga Pinoy na nahihiya to speak up. No? Kaya mahiya. Kasi lahat naman dito, pantay-pantay eh. Oo. And as long as you can do the job, why not nga naman? Oo. Diba? Kung kampante kayo. Oo. So, aralin nyo muna talaga. Hindi, yung
technique, dapat like meron kaming organization dito sa sa Toronto. Yung mga Sa construction Filipino group, parang ganyang sector. Mga Pilipino, yung Filipino construction professionals yun. Oh, okay. Kung gusto niyo sumali doon, di magpa-member kayo. Tapos marami kayong may experience, marami kayong makausap kung ano mga ginawa nila, paano sila nag-apply. Yung more on mga newcomer. Marami talaga. Okay, paano maging member dyan? Pupunta lang kayo sa Facebook page nun. Hanapin niyo, search nyo Philcon Pro. Philcon Pro. As a Filipino Construction Professionals of Ontario. Tapos, join ka lang ng group? Kahit mag-message ka lang doon sa group na yun. May marami magre-reply doon. Meron doon kami may mga recruiter din doon. Sa mga newcomers in the construction business, anong mga uri ng trabaho palagay mo ang skilled workers ang maaring matulungan sa pag-join ng group na yun? Baka wala pa din. Karamihan doon mga engineers Engineers, tapos mga architects. How about the tipong laborer? Pwede rin? Pwede rin. Marami ring laborer na sumasali doon. Tapos yung mga projects na may iba naghahanap ng work, nire-repair nila doon. Marami din doon tumutulong yung mga nagiging engineer din dito sa Canada, sa Ontario. Kung may mga tanong kayo, message nyo doon. Marami kaming members doon na mga student din, nahirapan sila maghanap ng trabaho. Kaya kailangan magaling ka ng dumiskarte. Okay, okay, Dexter. Thank you so much. Unless meron ko pang gustong ikwento ng mga tips mo dyan tungkol sa lakas ng loob o ano man. Yun lang, basta mag-search ka na mag-search sa internet ng lahat. Ang tip ko lang, kung mechanical kayo, hanapin nyo lahat ng mechanical company, tapos makikita mo yung mga HR noon sa LinkedIn. Saka yung mga manager, pag may message nyo lahat. Ano sinasabi mo? Sige nga muna, Dexter. What do you tell them o message mo? Hello, kunyari, ang pangalan niya, Dexter din. Hello, Dexter. What do you say? Ano nga ba sinabi? Basta meron agad akong may nakaprepare na ako na cover letter. Sinesend ko yun. Tapos once na mag-reply sila, tatanong ko yung email nila, tapos isasend ko sa kanila. I see. Kahit walang job posting, ha? Kahit walang job posting, lahat yun, sinesendan ko. Very interesting. That's a good tip. Sige nga naman. Wala namang mawawala kung gusto niyo. Kung hindi mag-reply, hindi. Pero malay mo nga naman, merong mag-reply. Ganun talaga kasi marami ka rin kalaban damihan mo yung application. Oo nga naman. Okay, well, thanks so much, Dexter, for those tips. And again, you're blessed. Sana marami pang maging katulad mo, hindi masyado mahirapan, di ba? Hi, okay, well, that's it. Thank you, Dexter. That's it for this episode. I'll see you in the next one. Thank you so much, Dexter. Thank you, Ina. Okay, bye. Bye-bye.